The secret of abundance is not just about the faithfulness of our God. Now, faithful ba ang Diyos? Yes. Pero hindi mo makukuha ang abundance dahil lang faithful ang Diyos. The secret of abundance is two-way. God's faithfulness and your faithfulness to steward the gifts that God has for you. For example, kung ikaw ay farmer, nagtatanim ka ng halaman. Pag nagtanim ka ng buto, amen, umaasa ka kahit gaano ka-green yung thumb mo. Alam mo yung green thumb? Yung, di ko alam kung anong shade, kung dark green, light green, basta green thumb. Yung kahit gaano ka-green yung thumb mo, na magtanim ka ng halaman, umaasa ka pa rin sa faithfulness ng Diyos na papaarawin niya, na papaulanin niya para tumubo yung halaman. And you are expecting God to be faithful na patubuin niya yung halaman, right? Pero hindi mo pwedeng sabihin, total, faithful naman pala ang Diyos, hindi na ako magtatanim. Bigla na lang may tutubo dyan kasi faithful ang Diyos eh. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. You want to be blessed? Yes. God is faithful? Yes. But you have to be faithful stewards of the blessing that God has for us. Ang problema ng maraming Kristiyano, hindi kayo ibang Christian to ha, sa ibang bansa. Ang problema ng maraming Christians nowadays, naniniwala tayo sa blessing ng pagtanggap. Pero walang naniniwala sa blessing ng pagbibigay. Walang naniniwala sa blessing ng pag-i-invest. Now, question. Sino rito gusto magkaroon ng sariling bahay? Taas kamay. Come on. Kung meron ka ng bahay, di pangalawang bahay. Come on. Sino rito gusto magkaroon, gusto niyo nang huminto kayo sa pangungupahan? Right. Taas kamay. Lahat ng, come on. Angels, take note. Sino rito ang gusto na magkaroon? Come on, taas yun. Nagte-take notes yung angel. Baka hindi ma-take notes yan. Kayo din. Sino rito gusto magkaroon ng, pati yung nanonood online, yung nasa overflow, taas kayong kamay. Okay. Lahat kayo naniniwala, gusto nyo mga kapatid, na magkaroon kayo ng sariling bahay? Bad news. Hindi babagsak sa langit yung bahay. Kahit gusto ng Diyos magkaroon ka ng bahay, hindi basta babagsak mula sa langit yung bahay. Now, faithful ba ang Diyos? Yes. But you have to make good decisions para yung kalooban ng Diyos ay mangyari sa buhay mo. Kahit gaano kabait ang Diyos, hindi siya magpapabagsak mula sa langit ng bahay. I was thinking about it a few days ago. Na-realize ko lang mga kapatid, alam mo, sabi ko lang, Lord, parang ayoko na mangupahan. Parang gusto ko na magkaroon, kasi ngayon nangungupahan pa kami. Na gusto ko, Lord, pinapanalangin ko magkaroon na ako ng sariling bahay. And I believe kalooban ng Diyos magkaroon ako ng sariling bahay. Kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng sariling bahay. Do you agree? Naalala niyo si Jesus, pagkakit niya sa langit, sabi niya, prepare niya kayo ng mansyon. Hindi sasakyan. Specific bahay talaga. Because I believe that God wants you to have your own house. Bakit? Isa pang dahilan, supernatural and spiritual reason. Kasi hanggat nangungupahan ka, may landlord ka. So may Lord over you. Right? Ang problema, hindi lahat ng landlord Christian. May mga landlord na hindi Christian. So pwedeng magdesisyon yung hindi Christian na makakaapekto sa Christian. And you don't want that. Because you are walking with God. So ipag-pray natin magkaroon tayo ng bahay kasi pag may sarili ka ng bahay, you have authority over the house. Amen? Ipag-pray natin. Come on. Claim it. Amen. Magkakaroon. Amen. It is a proof. Pero hindi babagsak pa yan basta-basta. You have to make good decisions na maghahatid sa iyo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hindi ako katulad ng ibang preacher na name it, claim it, and you will receive it. No, it doesn't make that. It doesn't make sense. Hindi yan ang sinasabi ng Bible that you name it, you claim it, and you will receive it. No, ang sabi ng Bible, you follow the Word of God. Sundin natin ang instruction ng Panginoon and be a faithful steward of the blessing that God has given you para maranasan talaga natin ang fullness of God's blessing in our life. God wants you na maging mabuti at tapat na katiwala. Steward. Ang problema ng maraming Christians, kasama na rin ako, marami tayong misconceptions about stewardship. Akala na iba, pag sinabing stewardship, yung hindi ka na mamamasyal. Pag stewardship, hindi ka na magbabakasyon. Pagka good steward ka ng pera mo, hindi ka na kakain sa labas. No, it doesn't make sense. Ang stewardship is not avoiding pleasurable things. Hindi porke sinabi mong good steward ako, hindi ka na namamasyal. Hindi porke good steward, hindi ka na nakakakain ng masarap. Hindi porke good steward ay hindi ka na nakakabili ng bagong gamit. Hindi masamang bumili ng bagong gamit. Kung may mag-i-amen kayo, dyan yung part na yun. Kanina pa kayo, yun na yun eh. Hindi masama. Hindi masamang mamasyal. Hindi masamang kumain ng masasarap na pagkain. Hindi masamang bumili ng bagong damit. Wag lang at the expense na hindi mo na mapapakain yung pamilya mo.
Wag lang at the expense na hindi ka makakasupport sa ministry. Wag lang at the expense na makakalimutan mo yung tithes and offering mo. Ang stewardship is not the issue of what we have. Ang stewardship is what we do with what we have. Ano ang gagawin mo sa ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Because you know what? Pwedeng mabago ang next generation kapag faithful ang generation na ito. Think about it. If you are a parent na nagsimula sa hirap, ayaw mo na yung anak mo magsisimula uli sa hirap, right? Gusto mo siyempre bilang isang nanay na nagdaan sa hirap, ako na nagdaan sa hirap, gusto ko yung magiging anak ko one day, hindi na magi-start kung saan ako nag-start. That they will start better because I am, their father, is a good steward of the blessing that God has in my life. So ibig sabihin, stewardship will make the next generation have a better start than you do. Why? If we are faithful stewards, pwede natin maapektuhan ang future gen. This is how important stewardship is. And that's why it's really important na pinag-uusapan to sa church. Kasi sabi, binigyan yung isa ng 5, binigyan yung isa ng 2, binigyan ng isa ng 1. Pero ang pinaka-interesting, sabi ng verse 19, after a long time, their master returned. Pag pinahiram ka ng sasakyan, kahit 1 year, hindi bumalik yung may-ari, pagbalik niya, sa kanya pa rin yan. Amen? Yung binigyan ng 5, nag-invest, naging 10. Yung 2, nag-invest, naging 4. Yung isa, itinanim. Naghukay, ibinaon. Walang naging profit. Hindi niya alam, yung master bumalik. He returned from his trip and called them to give an account. In other words, lahat tayo, one day, this is not the issue of heaven and hell. Okay? Is that clear? Hindi ito issue kung saan ka pupunta, langit ba yung it is an issue of your faithfulness. That all of us harap sa Panginoon and we will be held accountable kung paano mo ginamit ang oras mo. Haharap tayo sa Diyos at ipagsusulit natin paano natin ginamit ang talent natin. Lahat po tayo haharap sa Panginoon at ipagsusulit paano natin ginamit ang ating pera. Bakit? We will be judged by our faithfulness or not faithfulness in the treasures, the time and resources that God has given us. Hindi ka uhusga ng Panginoon base sa lakas ng pag-i-amen mo pag preaching. Hindi ka uhusga ng Panginoon kung gaano kalakas yung boses mo kapag praise and worship kahit wala sa tono. No? Hindi ka uhusga ng Panginoon sa dami ng verses na memorize mo sa scripture. Hindi ka uhusga ng Panginoon base sa dami ng hinighlight mong Bible verse sa scripture. We will all be judged by our faithfulness or not faithfulness. So if you are faithful or not faithful with the things that God has entrusted to all of us. So let's review again. Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, at yung 1 naging 1. Bakit naging 1? Bakit hindi tumubo? Binaon eh. Yun yung usual question. Usual answer rather. Ang usual answer, kaya hindi tumubo, binaon eh. But in reality, yung pagbaon is just a result. I believe this is a heart issue. And I'm here to share to you 3 things. 3 things na nakita kong reason kung bakit ibinaon. Kasi kailangan tanungin natin, ba't binaon? Anong reason? Kasi kung ano man ang rason niya, maaring rason mo. Kung bakit hindi tayo nagiging faithful steward. And maaring hindi lang natin makita sa ating sarili, but once we find out sa ating sarili na yun ang reason kung bakit hindi tayo nagiging effective at hindi tayo nakakaranas ng blessing ng Panginoon, we might as well address the issue. Isn't it? Yes. So you want to know? Yes. Okay, based on my observation, nakita ko mga kapatid na number 1 na reason kung bakit, number 1 reason kung bakit binaon niya yung kanyang part o portion is number 1, comparison. Yes. Parang sa una, parang hindi nyo makita, but I believe number 1 is comparison. Look at this. Look at this. Prove it, Pastor. I will prove it to you. Verse 14. Look at this. 14. Ang sabi dito, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Look at this. Your eyes on the screen? Your hearts are on me? Okay. Are you with me? Okay, good. He called together. His servants. He called together. It doesn't say he called one by one. He called together. So isa-isang kwarto, tinawag niya yung 3. I check in the Greek, yes, it implies na nasa isang kwarto lang sila nung ibinigay yung treasure. Paano siya naging comparison, Pastor? Can you imagine this scenario? Yung master binigay yung resources sa harap ng isa't isa. Ivan,
aalis ako on a long trip. Pero bago ako umalis, ipagkakatiwala ko sa inyo ang aking yaman. Okay lang? Okay. Dan, bibigay ko sa iyo ang 5. Sabi ng iba, wow, 5. Okay, Ron na May, ibibigay ko sa iyo 2. Oh! Now, iba na yung tono, di ba? Iba na yung tono. 5? 2? O kaya, baka 6. Ikaw, Ivan, 1. Ha? It's interesting, isn't it? It's interesting, isn't it? Amen? Nakita ng lahat kung paano binigay yung portions ng isa't isa. And babalik na naman tayo sa topic ng stop comparing. Kasi in reality, mga kapatid, masaya naman tayo madalas sa mga gifts, resources, time, talent, pati perang meron ka, hanggat hindi mo kino-compare sa iba. Pero once kinompare mo yan sa dati mong kaklase, once kinompare mo sa dati mong kaibigan, bakit parang mas blessed pa sila? Pag kinompare mo yung gifts mo, pag kinompare mo yung blessings mo, ano nangyayari pag kinocompare? It produces discouragement. It produces inactivity. Try nyo to. Yung sweldo mo, sikreto, right? Pag nalaman mo yung sweldo ng katabi mong cubicle na mas mataas sa sweldo mo, kahit gano'n ka kasipag, tatamarin ka. Biruin mo, mas masipag ka sa kanya, pero sweldo niya mas mataas sa'yo. Grabe to ah. Ang tamad nito, ang taas sumweldo, ako, ang sipag ko, ang baba, di magtatamad na lang din ako para tumaas. Isn't it? So comparing yourself to others will produce discouragement and inactivity. Na napansin nyo, kahit nasa ang kumpanya ka, lagi mas maganda yung ibang kumpanya. Kahit sa ang kumpanya ka, laging mas mataas magpasweldo sa kabilang kumpanya. Para bagang pag sinilip mo, the grass is greener on the other side. Pag traffic, the lane is faster on the other side. Napansin niyo pag traffic? Kung nasaan ka, doon yung humihinto. Pag lumipat ka, doon naman hihinto. Para nasa iyo yung malas. So ikaw yung traffic. It's interesting, isn't it? Now, I believe, bakit binaon ng isa yung kanya, I believe, is with this reasoning. Teka lang, 5 sa'yo, 2 sa'yo, akin 1. Ba't ko pa i-invest? Ikaw 5, invest mo yan. Ikaw 2 eh. Wala na nga ako, i-invest ko pa. Kung mawala to. Ikaw na lang 5, at least meron kang fail-safe. Kung pumalpak yung isa, may 4 ka pa. Total, ikaw naman marami, ikaw na mag-give. Total, kayo naman mayaman, kayo na mag-tithes. Total, kayo naman yung mas mapera, kayo na mag-support sa ministry. Ako wala ako eh. Di hamak lang na minimum wage lang ako eh. Compare naman sa inyo na sumisweldo ng 6 digit. Right? Pwede maging dahilan? Pwede. Amen. What happened is this, mga kapatid. And I want you to look at me eye to eye. Kahit yung nasa overflow, eye to eye. Okay? I want you to look at me. Amen? You can never be happy if you're always comparing. Never. Never, never, ever. Bakit? Yung isa marahil, hindi ko sinasabing absolute truth, pero marahil hindi niya itinanim, kasi sinasabi niya siguro sa sarili niya, iisa na nga lang ang meron ako eh. Ikaw na 5, ikaw sumuport. Ikaw na 5, ikaw magbigay. Ikaw na 5, ikaw sa magkakapatid, ikaw pinakamataas sweldo, ikaw man libre. Right? Ako, wala akong sweldo, di ako, lagi niyo ako libre. Kaya tuloy, pagka bayaran na sa restaurant, kung sino yung mas malaking sweldo, napipilitan tuloy. Maglabas kasi ako yung may 5 eh. Ako yung may 2 eh. Yung 1, intindihin na natin. So yung 1 tuloy, na-pamper na, ginusto na, okay lang, sige, biktima ako lagi. Ako lagi. Intindihin nyo ako lagi. Naintindihin nyo sinasabi ko, mga kapatid? Total, ikaw, kaya tuloy, tas pagbibintangan nyo, yung mga lagi nanlilibre, waldas kasi sa pera. Hindi yan waldas, kuripot ka lang. Pag naglabas, hindi ka maglalabas, syempre yung meron talaga mapipilitan maglabas. Tapos sasabihin mo, waldas, hindi siya waldas. Matagal ka lang bumunot. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na naman topic ngayon ah. So what's the reason why? What's the reason? I believe ang reason is what? Anong reason? Yung reason is what? Ano yung kanyang rason? Comparison. So you mean to say, listen to me. So you mean to say na you cannot support because others must support? So you mean to say that you cannot give because you expect others to give? So you mean to say that you cannot support because you expect others to support? Pastor, they have more than I have eh. Mas marami naman yung meron sila eh. I cannot give because it's not that much.
Hindi ako makakapagbigay. Hindi ako makakapag-support kasi konti lang naman ako eh. Well, kapatid, say this respectfully. Saying this with humility and love, you cannot be a faithful steward if you always think you don't have enough. I let that sink in for a while. Paano ka magiging faithful steward kung lagi iniisip mo, kulang nga eh. So kapag lagi mo iniisip, kulang nga, kailan mo papasalamatan si Lord? You cannot thank God for what you have, amen, by looking at what others have. Hindi mo talaga mapapasalamatan ng Panginoon dyan. Because faithfulness is a result of gratefulness. If you are grateful, you will be faithful. Pero hanggat hindi ka grateful sa merong ka kahit konti, hanggat hindi ka grateful sa merong ka kahit maliit na puhunan, kaya naman mabilis yung business niya kasi malaki puhunan nila eh. Kaya naman mabilis umasenso yan kasi mayaman na talaga nag-start yan eh. And thank God for their benefits and perks and privileges. Amen. But I believe with all my heart, kapag gusto kang pagpalain ng Panginoon, hindi mo kailangan mag-abroad, hindi mo kailangan itapat yung pinto mo sa west, sa east, sa north. Hindi mo kailangan maglagay ng pusang hip-hop sa ibabaw ng TV mo para pagpalain ka ng Panginoon, because if God wants to bless you, kahit gaano katibay ang bubong mo, makaka-penetrate ang blessing. Kahit hindi nakatapat sa norte ang pintuan mo, makaka-penetrate ang blessing, mga kapatid. But you have to be grateful with what you have. And grateful with the talents. Nakakaingit naman yung kanya. Tignan mo yung gift niya. Wala kasi akong gift ng pagkantay. Oo nga. Oh, thank you, Lord. Maring hindi ka nga magaling kumanta, alto ka talaga eh. Alto, ala sa tono. May tenor, may soprano, may alto, ala sa tono. Kung alto ka talaga eh, wala ka talaga sa tono eh. Pero hindi ibig sabihin mas magaling kumanta yung iba ay mas privilege ang iba. No. I need your gift, you need my gift. Kailangan ko ang gift mo, everyone's contribution is necessary for us to advance the kingdom of God. Gusto nyo bang punuin ang langit? Yes. Kung gusto natin punuin ang langit, magpagamit ka sa Panginoon, magpapagamit ako sa Panginoon. Kung anong meron ako, i-contribute ko for the glory of God. May time ako, I will contribute it. May talent ako, I will contribute it. May resources ako, may money ako, may treasure ako, I will contribute it because I want to advance the kingdom of God. Amen. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon na hindi lahat ng parte ng katawan nyo kita? Can you imagine kung yung parte ng katawan natin lahat kita? Medyo matagal mag-sink in yun eh. Think about it. Yung puso mo kita, yung buto mo kita, intestines mo kita, na puro junk food ang laman, kita. Can you imagine? Yung nerves mo kita, right? Isn't it? Amen. Imagine mo kung yung lungs o baga mo kita. No, thank God, tinago ng Lord yung lungs. At salamat na lang yung lungs ko hindi nagsiselo sa mata. At sabihin ng baga ko, bakit ikaw lang lagi visible? Bakit ikaw lagi ang exposed? Gusto ko rin maging exposed. Expose mo yung baga, magkaka-infeksyon. Are you following me? You have a function, I have a function. Yung mata, ang function niya, i-appreciate ang singsing. Ang daliri, ang kanyang function, isuot ang singsing. Hindi pwedeng yung mata ang magsuot ng singsing. Amen. We all have functions. We all have contributions. Ano ang sabi ng scripture? Binigyan sila ng master, it was given according to their own ability. Remember that? Binigyan sila base sa, hindi sa capability ng nagbigay, kundi sa ability nilang tumanggap. So, binigyan ka ng 5 kasi you can handle 5. So, binigyan ka ng 2 kasi 2 kaya mong i-handle. And I'm sorry to say this, kaya isa yung meron ka, isa pa lang ang kaya mong i-handle. Alam nyo kung ano yung bangungot? Alam nyo kung ano yung, ang bangungot ganito. Yung feeling mo, deserve mo yung 5, pero kakayanan mo hanggang 1 lang. Maraming ganyan. Baka katabi nyo. Amen? Hindi tayo maging grateful kasi feeling ko, deserve ko yung 5, bakit 1 lang sa akin? No, that's a nightmare. Alam ng Diyos ko ano mas makakabuti sa'yo. Kung binigyan ka na niya ng 1, maging faith. Kasi, posible ba? Kasi, tignan nyo sa ending ng story, yung isa na hindi itananim, anong sabi ng master? Kuhanin nyo nga yung isa na yan, ibigay nyo doon sa 10. Kung ano pa yung may pinakamarami, doon pa ipinapabigay. So, for the sake of this argument, posible ba na yung may 10, dating isa lang yung kanya? Pero nagtapat siya, binigay, ginawang 2. Naging tapat siya, ginawang 5.
Posible, right? Na kung naging tapat lang yung isa, baka sakaling naging dalawa na ngayon. Pero dahil hindi siya naging tapat, hindi niya ginamit, he lose it. Kinuha sa kanya at binigay dun sa mas tapat. In other words, mga kapatid, alam ko maaring nagre-reklamo ka, ba't ito lang ang meron ako? Ba't kulang ako? Ba't hindi ako nakatapos? Ba't di ko kayang gawin yung kayang gawin ng iba? Bakit para mas may experience siya, mas may pinag-aralan siya, mas mayaman siya? Kapatid, imbis na magreklamo tayo sa 1, hindi ba dapat magpasalamat tayo na ang deserve talaga natin 0? Pero ang binigay ng Lord sa atin, 1, kasi napaka-faithful niya, napaka-gracious niya, napakatapat ng Panginoon sa atin. If you cannot be grateful, you cannot be faithful. Kailangan maging mapagpasalamat ka sa meron ka at hayaan mo maging faithful ka at manatiling tapat lang in the season that you're in. Huwag kang magsasando kapag winter, huwag kang magja-jacket kapag summer. Itamat mo sa tamang panahon kung ano ang dapat mong maging attitude. Do you agree? Don't compare. Number two, think ko isa sa mga reasons kung bakit binaon ng yung may isang talent yung kanyang resources. Number 2, I believe because of fear. Fear. Number 1, because of comparison. Number 2, because of fear. Ang sabi ng verse 24, just to prove it to you, sabi ng verse 24, then the servant with 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you did not plant, gathering crops you did not cultivate. Verse 25, I was afraid. And I was afraid I would lose your money. So I hid it on the earth, and look, here is your money back. Oh, interesting. Number 2 is fear. Ano ang kanya excuse? Master, I knew you were a harsh man. Alam ko masungit ka eh. Alam ko mahigpit ka eh. Kung ako yung master, sasabihin ko, alam mo pala eh. Ba't di mo tinanim? Alam mo pala eh, ba't di mo ininvest? So alam mo pala kung ano ine-expect ko sa iyo. So alam mo pala kung ano hinahanap ko. Pero yet, ang tingin mo sa akin, I'm a harsh man? Now, sinabi niya, I knew you were a harsh man, but it doesn't mean he was a harsh man. That's what he thinks about his master. But it doesn't mean yun talaga ugali ng master. And I believe with all my heart, yung level ng revelation mo sa Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay mo, will determine the level of your obedience. Kapag ang tingin mo sa Diyos ay laging galit sa iyo, lagi hinahanapan ka ng mali, na lagi ang hanap sa iyo ng Panginoon yung pagkukulang mo, talagang hindi ka magiging productive. Because the level of your revelation about our God will determine the level of our obedience. If you know that God is faithful, mahirap talagang mag-support, mahirap talagang mag-invest kapag hindi ka naniniwala na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Pero once na naniniwala ka na ang Diyos tapat sa kanyang pangako, na anumang binitawan ng Panginoon ay siguradong tutuparin ng Diyos. Meron kang tiwala kasi may level ka ng revelation, therefore it produces the level of obedience in your heart. And I believe with all my heart, the reason kung bakit maraming Christians ang hirap maging faithful sa time, resources, and money, not faithful to their tithes and offering, not faithful in supporting, not faithful in serving the Lord, is because of fear. Tinitignan mo pa lang yung Meralco mo, natatakot ka na. Kakatakot to 4,000 na naman Yung makita mo pa lang yung bill mo sa internet, kinikilabutan ka na. Makita mo pa lang yung budget, alam mo hindi ka naaabot. Amen? At dahil nakikita mo hindi aabot, natatakot kang sumunod at magbigay ng tithes. Isn't it? Now, I want to set you free. Alam niyo kung bakit tayo natatakot? Because we are looking at the natural. God is not operating in the natural. He operates in the supernatural. So kapag tinignan mo ang bill, nakakatakot. Pag tinignan mo ang situation, nakakatakot. Pag tinignan mo ang budget, nakakatakot. Tignan mo yung sarili mong picture, natatakot ka na nga Meralco pa kaya? Nakakatakot. Pero the level of your revelation, teka lang, nakakatakot to, but I know that God is true to His word. That when He say He will open up the windows of heaven, He will open up the windows of heaven. Now you can obey. Because wala nang fear. If you know na may expectation ng Panginoon sa atin, not legalistic expectation, obviously, but expectation that since we are loved, Jesus died, buried, and rose again from the dead, it enables us to serve Him. We are expected to love our neighbor. We are expected as a Christian to love our neighbor. Third time is a charm. We are expected by God to love our neighbor. Stop, rewind, play. We are expected by God to love our neighbor. We are expected to forgive. We are expected to give our tithes. We are expected to serve. We are expected to be faithful to Him. Are you faithful to Him?
Naalala niyo yung babae na gumagapang lumalapit kay Jesus, yung immoral woman, na sa gitna ng pagdidinner ni Jesus at ng mga Pharisees, bigla siyang umentra sa senaryo. At binuhos niya yung kanyang pabango galing sa alabaster jar, at binuhos niya sa paanan ng Panginoon, at pinunasan niya ng kanyang buhok. Remember the story? Tapos ang sabi ni Judas, what a waste. Sayang. Sabi ni Judas, naalala niyo? Sayang dapat itinulong na lang niya sa mahirap. Now, maganda naman talaga itulong sa mahirap. Sayang Sayang. At alam niyo, sa mundo natin, habang naglilingkod ka kay Lord, may mga boses ka maririnig. Sayang yung Sunday mo dyan, ba't lagi ka nagsisimba? Day off mo ngayon, ginugugol, buong araw ka nagsiserve dyan sa church mo. Wala ka naman pagkakaperahan dyan. Sayang yan hindi nila maiintindihan na lagi nila sasabihin, sayang. Sayang, kaya ibang tao takot sumunod kasi feeling nila, sayang. Amen? Sayang kung ibibigay ko ang aking time sa church. Sayang kung magsiserve ako sa Panginoon. Sayang kung ibibigay ko ang time ko sa Panginoon. Talagang may mga boses na magsasabi sa yung sayang, pero lahat ng nagsabi ng sayang na yun, Judas yun sa Bible. Right? Si Judas yun Sa Bible sa Bible. Hindi yun nagsabi sa'yo. Yun nasa Bible. Si Jesus yun Because God has expectation. God is expecting us to serve. He's expecting us to be faithful to Him. God has expectation. We have excuses. Link up group naman tayo after the service. Nagmamadali ako Groups naman tayo, group discussion tayo after the service. Okay lang, 10 minutes lang yun. Gutom na ako Punta naman tayo sa church Ayoko na pumunta sa church lagi na lang ako nasa overflow. We all have these excuses. But listen, Christianity has responsibility. Christianity has responsibility. If you come here just to feel good, kilabutan, manalangin, umuwi, at umasa na lahat ng pinapanalangin mo tutuparin ng Panginoon, you are missing the whole point. God has a mission for each one of you. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot na magpagamit sa Panginoon. Aanhin ang ability mo kung wala ka namang availability. God cannot maximize your ability if you don't have availability. Make yourselves available and say, Lord, use me. Because what God has given you, you can use, you can abuse, you can lose. But if you're faithful, God will reward the steward. God will reward your efforts. So challenge lang, church. Don't be afraid to serve. Do not hesitate to give your tithes and offerings. Do not hesitate to make things right. And I say this, humbly and respectfully. Sa mga nandyan, online, overflow, lahat ng nandito, kung kayo po ay nagsasama at hindi pa kasal, I say this with love. Do not hesitate to make things right. Make it right. Okay. May lisensya ako magkasal. Kaya ko kayong ikasal anytime. Kapag member ng church, for free. Anytime. In my office, you can go there. Just give us time to process the papers, right? Just 10 minutes processing. Alright. Baka mamatay si Ivan. Amen? Why? Because don't be afraid to make things right. Ang takot na maraming Pilipino, wala akong pera Ang takot natin, kasi pastor, natatakot ako sa, kinukumpare kasi yung kasal ko sa No. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. It's not our job to please people. It's our job to please God. Yes. And don't be afraid to make things right. And I say this with love and respect. So nananawagan ako sa mga single people out there, mga live-in partners out there. Don't be afraid to make things right. I am for you. Kakampi nyo kami dito. Amen? We want to set things right for the glory of God. Because we want to maximize whatever resources that God has given us. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Comparison. Number 2, fear. And last, number 3, laziness. I believe the third reason kung bakit hindi niya itinanim is because of laziness. It's obvious. Na-shock pa kayo, laziness. It's obvious. Ano sabi ng master? You wicked and lazy servant. Sabi ng master mismo, you wicked and lazy. I was afraid, tinago ko na lang. Sabi ng master, you wicked and lazy. Now, always remember this. Ano ang dahilan kung bakit siya tamad? Sabi nila, kaya siya tamad, pastor, kasi inilibing niya. Yes, inilibing niya. But the reason is, kaya niya inilibing, nineglect niya. Hindi niya pinahalagahan. Lahat po tayo may gifts, lahat tayo may pera, lahat tayo may oras. Yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, 20 na lang pera niyan Pero at least meron. Grateful pa rin sa Panginoon. Tama? Ako may gift. I've been anointed by God to preach the gospel at least in this season. And I try to be faithful.
Pero hindi ko pwedeng sabihin, total, tinawag naman ako, total, may gift naman na binigay ang Lord sa akin. Kailangan, kahit di na ako maghanda, okay lang. No. I still prepare. And I over-prepare if necessary. I have to invest, I have to prepare, I have to dedicate myself, I have to commit myself because God cannot work through me kapag hindi ako faithful sa binigay ng Panginoon sa akin. So I have to be faithful. Sometimes may mga panahon na parang feeling ko hindi yata nakapenetrate ang message, but it doesn't mean it's always the lack of prayer. Sometimes it's a lack of preparation that you're not faithful to your calling. Napansin nyo ito mga kapatid, ang sabi ng scripture, ang binigay sa kanila pera. Right? Naalala nyo? Pera. Hindi buto. Kasi kung buto yung binigay, tama yung ginawa ng isa, tinanim niya. Tutubo yun. Pero teka lang, read our Bible, hindi buto eh. Anong binigay? Pera. Ibig sabihin, yung pera hindi mo binabaon. Ini-invest dapat. Ibig sabihin, hindi mo ginamit sa tama. You don't use it other than the purpose that God wants it. The purpose is that God gave it in the first place. Pinapa-invest, binaon mo, kaya nagalit ang Panginoon. Walang masama na ibaon mo yan kung yan ay buto. Pero mani yan, hindi yan ang purpose niya eh. And if you use it in the wrong way, you use it abnormal use is abuse. You abusing the gift that God has for you. You are using it in an abnormal way. Kaya nga abuse. You use it in the wrong way. Yung sipilyo mo, hindi mo pinanglilinis ng sapatos, right? Kasi sa totoo lang, yung sipilyo mo ang susunod na magrereklamo kay Tulpo pag ginawa mo yun. Binili mo ako para sa ngipin, nilagay mo ako sa paa. Bakit? Pwede mo ba siyang gamitin sa sapatos? Yes, pero abuse yan. Hindi siya ginagamit pang sapatos. Binili mo siya for the purpose of that. For the purpose of what? Panglinis ng ngipin. So, listen guys, seriously. So when I neglect my body, I'm unfaithful to God. Ay, gusto niyo pala sumigaw, no? Gusto niyo pala mag-amen. Okay, mali yata yung sinabi ko, no? Hindi ka amen kasi yung sinabi ko, no? Talagang katahi-tahimik talaga yun, no? So if you neglect, kung hindi mo pinapahalaga ng katawan mo, hindi ka lang unfaithful sa katawan mo, unfaithful ka sa Diyos. Kasi binigay ng Diyos sa atin yan eh. So if I am unfaithful to my husband, I don't have a husband by the way. You have a husband. If you are unfaithful to your husband, I am unfaithful to my wife. I am unfaithful to my family. Or should I say, I neglect my family. Pinapabayaan ko ang aking mga anak. Pinapabayaan ko ang aking pamilya. So kapag nineneglect ko sa sila, hindi ako faithful sa Diyos. The first stage of unfaithfulness is neglect. When you neglect something, kapag hindi mo pinapahalagahan, kapag yung dapat ininvest mo, nilibing mo, burying it, yung paglilibing sa Kanya will not give God the glory He deserves. Kapag binaon mo yung gift na yan, hindi mapaparangalan ng Diyos. Kapag binaon mo yung time na yan, hindi mo mapaparangalan ng... Kapag binaon mo yung resources, hindi mo mapaparangalan ng Diyos. Bakit? Kung anumang nilagay ng Diyos sa kamay mo, may potential yan. Ano man ang nilagay ng Diyos sa'yo, binigyan ka man niya ng maraming oras, may potential yan. Binigyan ka niya ng maraming talents, may potential yan. Binigyan ka niya ng maraming resources, may potential yan. Minsan lang kapag humihingi ka, hindi mo maintindihan ng ways ng Panginoon. Humingi ka ng pakwan, bibigyan ka buto. Humingi ka ng trabaho, bibigyan ka ng Lord interview. Tapos pag di ka pumasa sa interview kasi late ka nang dumating, tapos hindi ka naghanda, sasabihin mo, Lord, pinabayaan mo na ba ako? No. Humingi ka ng trabaho, binigyan kita ng interview, work it out. Humingi ka sa Lord, kailangan ko ng financial provision, binigyan ka ng Lord ng 3,000. Uy, Yumi, 3,000 ako. Sige, sa Hong Kong tayo. 3,000 Hong Kong. Hong Kong, 3,000 mga yun. Hong Kong, 3,000. Di makapunta Hong Kong yun eh. Hong Kong noodles ang mabibili mo doon. Amen? Amen? Gusto natin financial provision, bibigyan ka ng 3,000, pero yun pala, you can use it as a seed bilang puhunan. For your business, for example. Pasinin nyo ito, pag humingi kayo ng pasensya kay Lord, Lord, bigyan mo akong pasensya. Habaan mo nga po yung PC ko. Lord, habaan nyo yung pasensya ko. Ano binibigay ng Lord? Lalong sakit ng ulo. Para i-testing mo yung pasensya mo. Think, di ba? Lord, bigyan mo akong pasensya. Naiinis ako sa mga driver na ito mababagal. Lalo ka lalagyan ng mabagal pang driver. Sabi mo, gusto mong patience, develop mo. Work it out. Sabi mo, Lord, gusto ko po ng business. Ibibigay sa Lord idea.
Eh yung idea nasa iyo na 3 years. Tas 3 years after, sabi mo, Lord, wala pa bang business? Eh, binigay ko na idea. I heard a preacher na sabi niya, tayo pag nakakita tayo ng daga, lagi natin ginagawa sa daga, pinapatay. Pero one day, may isang American nakakita ng daga, gawin ko kayang mascot to, Mickey Mouse. Yumaman siya. Pag nakakita tayo ng bibe, ay, lutuin natin yan. Sarap yan eh. Pero siya nung nakakita ng bibe, gawin natin Donald Duck. O may Disneyland. Minsan humihingi tayo ng business, matagal na palang binigay ng Lord yung idea. Humihingi ka ng business, matagal na binigay ng Lord yung vision. Humihingi ka ng asawa. Yan na. Lord, mawawala na ako sa bingo card, ho? Lord, ito na lang po ang huling pag-asa ko. No condemnation, ha? Lord, ito na lang talaga ang huling pag-asa ko. Amen? Pero matagal ka na palang binigyan ng opportunity. Kasi ganito ha, ang girlfriend hindi bumabagsak sa langit. Nagkaka-girlfriend ng tao pag nililigawan. Pag hinahatid. Pag sinusundo. Kapag tamad ka magatin sundo, wala kang magiging girlfriend talaga. Sabi mo sa katabi mo, work it out. Is this helping anybody? Helping anybody. The worst thing, listen guys, and I will close, promise. The worst thing that you could hear mula sa Panginoon. I'm so excited to go to heaven. Aren't you? I'm so excited to go to heaven. Hindi ako excited sa langit dahil may mansion ako doon. Hindi ako excited pumunta ng langit dahil may lalakaran akong ginto. Secondary lang yan. Ang pinaka nakakapagpa-excite sa akin is yung face-to-face. Makakapaglingkod ako. Sabi ng Bible, we will put our crowns on His feet. Yun yung pinaka-exciting part. Na face-to-face ko mailalagay lahat ng fruits of our labor at may offer ko muli sa paanan ng Panginoon. Face-to-face kong makakaharap yung Diyos na reason kung ba't ginibab ko ang karir ko at ginibab ko ang lahat para sumunod sa Kanya. Are you excited to go to heaven? Sino sa inyo excited na pumunta ng langit, kapatid? Taas kamay. Hallelujah. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukhang langit na ba? We all want to go to heaven, right? We all want to face our Creator. We all wanted na tayo makaharap. Pero ako naniniwala, ang pinaka-worst thing, na kung ako man ay pupunta sa langit, ang pinaka-worst thing na maririnig ko sa Panginoon ay sasabihin niya sa akin na, alam mo Stephen, talented ka sana eh, kaso tamad ka. Pinakayo akong marinig eh. Yung sasabihin sa akin ng Panginoon, alam mo, gifted ka sana eh, kaso wala kang kusa. Alam mo, ang totoo lang, magaling ka, kaso may attitude ka eh. Yung sabihin sa akin ng Panginoon, mahusay ka, magaling ka, mahusay ka, kaso wala kang tiyaga. Yung may potential ka sana, kaso nagsasakit-sakitan ka eh. Gusto mo maging boss, ambon lang, di ka makalabas ng bahay. Is the worst thing that I can hear. And every time I'm called by God to serve Him, I'm always reminded, kung isa lang ang meron ako, maging faithful ako sa isa. Maging tapat lang ako sa pinagkaloob sa akin ng Panginoon, a good steward of the things that God has given me. I'm not giving it back to God to impress God with my output. Ang output niya, kung isa, magiging dalawa. Hindi ma-impress ang Lord. God is not impressed by the output. I believe He was impressed, and I say this respectfully, He was impressed by our faithfulness. If you remain faithful to Him, if you're faithful, sabi ng Lord, well done, my good and faithful servants. You are faithful with a few, and I will make you ruler of many things. Enter into the joy of the Lord. I want to bring this church to a next level of intimacy, to next level of commitment, to the next level of excellence, next level of ownership, next level of honor. I know some of you are not interested because you want to be a member. Yes. Membership will say, I belong. Partnership will say, I participate. So I want to transition you from membership to partnership. Because the church is not strong because of membership. The church is strong because of partnership. Because of ownership. That when we own something, that when we say, sabi ng Bible, give and it will be given to you. That what you sow, you will reap. Na kung ano mang itinanim natin, if we want to go to the next level, to the next place, we trust His timing. No, it's not our timing yet. I continue to trust you. That your plan is greater than my plan. Sabi mo sa iyong salita, you will supply all my need
not greed. Hindi sinabing God will supply all your greed. Ang sabi, God will supply all your need. Just remain faithful to what God has entrusted you. Konti ang time mo, maging faithful. Konti ang talent mo, maging faithful. Konti ang resources, maging faithful. Ipagpasalamat sa Panginoon kahit 5 loaves and 2 fishes lang. Si Jesus, naalala ko, tinaas niya yung 5 loaves, 2 fishes, nag-multiply, napakain yung 15,000 people. Maaaring kaya hindi dumadami, hindi mo tinataas. Maaaring kaya hindi na multiply kasi hindi natin binibigay sa Panginoon. Just remain faithful with us. Kahit wala nakaka-appreciate, kahit wala nagte-thank you. Kahit hindi na-appreciate na ibang tao, just remain faithful. Be faithful in the season that you are in. Si Elisha, kung kilala niyo siya, isa siyang propeta na nakakuha ng double portion of anointing. Nung si Elisha ay tinawag ni Elijah, anong ginagawa ni Elisha? Nag-aararo sa bukid. He was a farmer. He was plowing the land. Nag-aararo siya. Hindi sinabi nagsiselfie siya. Hindi sinabi nagpo-post siya. No. He's plowing, he's working. Faithfully. Habang wala nakakita, faithfully work. Si David, nung papunta siya sa labanan ni Goliath, where is he? Nag-aalaga, faithfully ng mga tupa. And God is using those small beginnings to prepare us for the things of God in our life. I want to be faithful in the calling. I want our church to be faithful in the mission and the calling that God has placed in this church. Punuin natin ang langit. Amen? So I believe stewardship is this. Stewardship is not just inviting them to come to church. Stewardship is protecting them not to leave the church. Kasi usually masaya tayo pag may dumarating na bago, right? Pag may baby sa bahay, masaya tayo. Pero pag umaalis ba, umiiyak tayo. Because I believe that's a sign of unfaithful stewardship. If we are not affected with these people that is going home or going out. Because stewardship, ang calling natin is not just reaching. Ang calling natin is protecting them. Kasama yung protecting, not just reaching. But to protect them and help them and help them develop their gifts and talents. That I want you to be involved in the groups because I want to strengthen you. I want to help you grow. That you cannot grow on your own. That you are not at your best when you are alone. That Satan wants you isolated so he can tempt you. So I want to help you. I believe that is stewardship. When we help others get closer to God. And if you're really serious about this mission, punuin ang langit mga kapatid, I want to challenge you to be a good steward. Don't just be a member, be a partner. Participate, be involved, serve, be faithful. Whatever it is that God has placed in your heart, maging faithful ka. Kung may gifts ka, ipagamit mo for the glory of God. Kung may time ka, ipagamit mo for the glory of God. Kung may resources tayo, ipagamit natin for the glory of the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, amen, you are a faithful steward.